ang gusto lang naman natin, ang pinakatalo dito ang mamamayan. Kasi gusto natin ng mga mananagot dun sa mga, pangyayaring pagnanakaw. Habang tayo ay nagpapakamatay sa paghahanap buhay, may mga tao ngayon nakahiga sa mga luxury life nila. Sa loob ng Senado, ano nga ba ang totoong dahilan ng mga pangyayaring ito? At ang tanong ng maraming mamamayan, bakit nga ba tila pinipigilan ang pagpasok ng 8 Marines sa loob ng Senado kung saan ay ineskortan ni Senator Robin Padilla, at kasama po yung si Miss Pia Cayetano, habang sila po ay pumapasok dito po sa loob ng Senado. So ano nga ba ang magiging parte or ano nga ba ang purpose nitong si John Vic Remulla sa kanyang mga naging hakbang pagkatapos ng lahat ng isyong ito. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Noong July 4, 2026 ay naging sentro ng pambansang usapin ang isang hindi pangkaraniwang pangyayari sa Senado ng Pilipinas nang magkaroon ng mainitang komprontasyon at pisikal na pagtutulakan sa pagitan ni Senator Robin Padilla at Department of Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla. Ang insidenteng ito ay naganap habang sinusubukang papasukin ng Senado ang grupo ng 18 dating Marine na inaasahang magsisilbing mga resource person sa isang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senadora Pia Cayetano. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang simpleng alitan sa pagitan ng dalawang kilalang personalidad sa gobyerno. Ito ay naging simbolo ng lumalalim na hidwaan sa loob ng Senado hinggil sa usapin ng liderato, kapangyarihan at direksyon ng mga investigasyong isinasagawa ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Bago pa man maganap ang insidente, mayroon ng umiiral na tensyon sa Senado dahil sa magkasalungat na pananaw ng iba't ibang grupo ng mga senador tungkol sa pagpapatuloy ng ilang pagdinig. Kabilang ang investigasyon sa umano'y mga irregularidad sa mga flood control projects. Ayon sa ilang senador ay dapat ituloy ang pagdinig upang mabigyan ng pagkakataon ng mga testigo na maglahad ng kanilang nalalaman. Sa kabilang panig naman, may mga opisyal at senador na nagsabing hindi otorisado ang naturang pagdinig at dapat muna itong ipagpaliban habang nililinaw ang mga usapin tungkol sa liderato ng mga komite ng Senado. Dahil dito nagkaroon ng kalituhan kung sino ang may tunay na kapangyarihang magpatawag at magsagawa ng opisyal na pagdinig. Ang hidwaang ito ay nagsilbing mitya ng mga malaking komprontasyon na naganap noong June 4. So pagdating po ng 18 Marines, isa sa pinakamahalagang bahagi ng pangyayari ay ang pagdating ng 18 taong nagpapakilalang dating Marines. Sila ay inimbitahan upang tumestigo sa mga pagdinig kaugnay sa mga aligasyon ng katiwalian sa ilang proyekto ng pamahalaan. Ayon po sa mga ulat, sinamahan sila ni Senator Robin Padilla at Senator Pia Cayetano upang makapasok sa gusali ng Senado at naniniwala ang kampo ng mga senador na ito ay mahalagang marinig ang testimonya ng mga dating sundalo upang magkaroon ng malinaw na larawan ng publiko tungkol sa mga aligasyon kanilang inilalantad. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanilang pagpasok dahil sa mga isyong pansiguridad at sa pagtatalo-talo kung dapat bang ituloy ang pagdinig. Dito na nagsimulang uminit ang sitwasyon sa loob ng Senado. Habang papasok ang grupo ng mga dating Marines, nakita sa mga video at larawan ang tensyon sa pagitan ni Robin Padilla at John Vic Remulla. Sa mga kuhang kumakalat sa media, makikitang nagkakaroon ng pagtutulakan at pisikal na konfrontasyon ang dalawa. Bagamat hindi pa humantong sa seryosong pananakit, sapat ang pangyayari
upang makatawag ng pansin sa buong bansa. Maraming mamamayan ang nagulat na dalawang mataas na opisyal ang pamahalaan ang sangkot sa isang pisikal na alitan sa loob mismo ng Senado. At ayon sa ilang nakasaksi na tila nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kung sino ang may otoridad na magbigay daan o magpatigil sa pagpasok ng mga iniimbitahang resource person. So dahil dito, lumala ang tensyon hanggang sa nauwi na sa pagtutulakan. Matapos ang insidente, nagpahayag si DILG Secretary John B. Cremulya ng kanyang panig. Ayon sa kanya, hindi niya intensyong harangin o pigilan ang pagpasok ni Robin Padilla at ng mga dating Marines. Iginiit niya na naroon siya sa Senado bilang bahagi ng pagtulong sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad. At ayon pa sa kanya, siya mismo ang naitulak habang nagaganap ang kaguluhan at wala siyang kakayang pigilan ng mag-isa ang buong grupo. Ipinaliwanag din ni Remulla na siya ay naroon sa kahilingan ng ilang opisyal ng Senado upang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa gitna ng umiiral na alitan sa loob ng institusyon. Para sa kanyang kampo, ang kanyang presensya ay bahagi ng responsibilidad ng DILG na tiyaking walang kaguluhang magaganap sa mga pambansang institusyon. Sa panig naman ni Senator Robin Padilla, malinaw ang kanyang paninindigan na dapat mapakinggan ang mga testigong nais magbigay ng impormasyon sa Senado. Naniniwala siya na mahalagang mabigyan ng pagkakataon ang mga dating Marines na magsalita upang malaman ng publiko ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Para kay Padilla, hindi dapat hadlangan ang mga testigong kusang lumalapit upang magbigay ng impormasyon sa isang investigasyon na may kinalaman sa interes ng bayan. Marami sa kanyang mga taga-suporta ang nagsabing ipinapakita lamang niya ang kanyang determinasyon na maipagpatuloy ang pagdinig at may pagtanggol ang karapatan ng mga resource person na marinig. So batay sa mga ulat na lumabas, hindi malinaw na opisyal na inamin ni DILG Secretary John B. Cremulya na sadya niyang pinipigilan si Senator Robin Padilla at ang grupo ng mga dating Marines na pumasok sa Senado. Ngunit ayon sa mga video at testimonya ng ilang senador, nagkaroon ng tensyon ng harangin o subukang hadlangan ang pagpasok ng mga resource person para sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. So ito po yung konteksto noon. Nagkaroon ng sigalot sa loob ng Senado dahil sa pagtatalo kung sino ba ang may otoridad sa Blue Ribbon Committee at kung dapat bang ituloy ang pagdinig noong June 4, 2026. Ayon sa Company Acting Senate President Sherwin Gatchalian, ipinagpaliban ang pagdinig at hindi dapat papasukin ang mga resource person. So, ang 18 dating Marines ay inimbitahan bilang resource person sa pagdinig na pinamumunuan ni Ms. Pia Cayetano tungkol sa umano'y anomalya sa flood control projects. Nang tangka nilang pumasok, nakita sa mga ulat na naroon si John B. Cremulya at nagkaroon ng komprontasyon sa grupo ni Pia Cayetano at Robin Padilla. Ayon kay Remulla, hindi niya sinadya o planadong harangin ang grupo. Sinabi niyang nasa Senado siya upang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa gitna ng sigalot ng liderato ng Senado. Iginiit niya na siya pangaraw ang naitulak habang palabas ng gusali sa kabilang panig. Iginiit nila na Robin Padilla at Pia Cayetano na dapat makapasok ang kanilang mga iniimbitang resource person dahil bahagi sila ng pagdinig na nais silang ituloy. Sa huli, nakapasok din ang grupo sa Senado matapos ang pagtutulokan at mainitang komprontasyon. So lumalabas dito na medyo nagkaroon ng kalituhan. Sabi po ni Mr. Gatchalian na wala po munang session na magaganap. Pero nandoon nga si Robin Padilla at gusto nilang ituloy yung session dahil nga kasama na nila yung 18 Marines na bagay na ginawa ni Mr. John B. Cremulya yung kanyang part na proteksyonan or tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan. Kasi nga naman parang
parang ang laking chaos na merong 18 Marines na nasa loob, hindi naman daw pala tuloy yung session. Kung ang tanong ay bakit pinigilan ni John B. Cremulya ang pinakabatay sa mga pampublikong pahayag, nandun siya upang tumulong sa mga pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad at kaayusan na hiniling ng kampo ni Gatchalian. May pagtatalo noon kung otorisado ba ang naturang pangdinig at kung dapat bang papasukin ang mga resource person. Hindi naman inamin ni Remulla na sadya niyang inarang ang grupo. Taliwas ito sa interpretasyon ng ilang senador at ng mga nakapanood na insidente. So, yun po yung ilan sa mga ganap. Kaya talagang, ano natin, ang gobyerno natin ngayon, dumadaan po sila talaga sa napakatinding krisis. Ang gusto lang naman natin, ang pinakatalo dito, ang mamamayan. Kasi gusto natin ng mga mananagot dun sa mga pangyayaring pagnanakaw, 'di ba? Habang tayo ay nagpapakamatay sa paghahanap buhay, may mga tao ngayon nakahiga sa mga luxury life nila.